Hello, kamusta po? Lango mga karava, handa na ba kayong kiligin, matawa at maiyak ng sabay-sabay dahil ngayong araw, isa na namang kwento ng pag-ibig ang ibabahagi ko sa inyo at kakaiba to. Ang boss ang pipikot sa babae at hindi basta babae, isang kasambahay. Akalain niyo yon? Ang striktong amo, bachelor, tinitingala ng lahat, ang aamo sa isang katulong at ang matindi pa dito mga karava, si gwapong bachelor ang hihingi ng kasal para mapanagutan ang nabuntis na katulong. Hala, pag-ibig nga kayang dahilan kaya't gustong pakasalan ng dalaga o dahil lang sa isang obligasyon? Huwag na nating patagalin ang kwento, halina at simulan na natin. Si Roxanne Hermenes ay may tatlong simpleng tuntunin sa buhay. Magtrabaho ng maayos, mag-ipon para sa pamilya, at iwasan ang kanyang among si Dark Nathaniel Villamonte. Mayaman, napakatipid magsalita at ubod ng arte. Si Dark ang uri ng lalaking sanay na lahat ng bagay na papasunod sa isang kumpas lang ng kanyang daliri. Subalit isang gabi ang tatlong tungtuning yon nawalan ng saysay. Isang basong alak na hindi para sa kanya, isang naglokong elevator sa penthouse at isang gabing puno ng nakapapasong pagnanasa ang nagpabago sa lahat. Bago pa man makatakas si Roxanne mula sa kahihiyan, natuklasan ni Dark ang posibleng bunga ng gabing yon. Ngunit sa halip na bayaran siya o pagtakpan ng nangyari, ginulat siya ng bilinaro sa isang marahas at direktang desisyon. Magpapakasal tayo sa huwes ngayon din? Sino bang babaeng pinipikot ng sarili niyang amo? Habang pilit inilalayo ni Roxanne ang kanyang puso, unti-unting nag-iiba ang ihip ng hangin. Bakit ang malamig na bilyonaryo biglang nagiging protective, seloso at sobra kung maglambing? Responsibilidad lang ba talagang dahilan? O isang malaking bitag ang kasalang ito para makuha ang buong pagkatao ni Roxanne? At paano nila haharapin ang mga taong nakapaligid sa kanila na handang gumawa ng lahat para lamang sirain ang kanilang ugnayan? Isang kwento ng pagnanasa, paninindigan at pag-ibig na bumaliktad sa mundo ng isang simpleng kasambahay. Mga tauhan ng ating kwento, si Roxanne Hermenes, isang masipag, praktikal at simpleng kasambahay sa penthouse ng mga Villamonte. Dark Nathaniel Villamonte, ang CEO ng Villamonte Holdings, isang bilyonaryong suplado, kontroladong lahat ngunit may nakatagong matinding pagpapahalaga sa paninindigan. Doña Leonora Villamonte, ang donya ng pamilya Villamonte, abuela ni Dark na mahigpit sa tradisyon at estado sa lipunan. Samantha Monteverde, ang ambisyosang pamilya na paborito ng pamilya Villamonte na matagal nang nagnanais makatuluyan si Dark. Aling Rosa, ang nakatatandang tagapamahala ng mga kasambahay na nagsisilbing gabay ni Roxanne. Napakalaki ng penthouse ni Dark Nathaniel Villamonte, ngunit para kay Roxanne Hermenes ito ay tila isang napakalaking kulungan ng disiplina, karangyaan at nakabibinging katahimikan. 3 taon siyang nagtatrabaho doon bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang kasambahay. Ang buhay ni Roxanne umiikot lamang sa isang napakasimpleng paulit-ulit na siklo. Trabaho sa umaga, konting pahinga sa gabi, padala ng sweldo sa probinsya tuwing katapusan at tulog. Wala siyang oras para sa sarili at lalong wala siyang panahon sa tinatawag na pag-ibig. Sa edad na 22, ang tanging pangarap lang niya ay ang makaipon ng sapat para makatayo ng sariling maliit na negosyo, makaalis sa pagiging utusan at mabigyan ng maayos at desenteng buhay ang kanyang pamilya sa Antique. May 2 siyang kapatid na nag-aaral pa sa kolehiyo at ang kanyang ina ay maintenance na sa gamot para sa alta presyon. Kaya naman bawat pisong kinikita niya ay nakatala at may pinaglalaanan. Kaya naman ang panuntunan ni Roxanne sa loob ng penthouse ay 3 lamang. Siguraduhin walang kahit isang butil ng alikabok ang kahit anong sulok ng bahay. Panatilihing maayos at amoy mabangis ang mamahaling branded na suit ng kanyang amo. At higit sa lahat, iwasang makasalubong o makatitigan man lang ito tuwing mainit ang ulo. Si Dark Nathaniel Villamonte kasi ang mismong epitome ng isang milyonaryong walang pakiramdam at nakalulula ang kapangyarihan. Sa edad na 30, siya nang tumatayong CEO ng Villamonte Holdings, isang higanteng kumpanya na nagmamay-ari ng mga shipping lines, luxury hotels at real estate empires sa buong timog silangang Asya. Gwapo si Dark sa paraang nakakatakot, matangkad, may panganatila lilok ng pinakamagaling na eskultor at may mga matang kulay abo na tila nakamamatay kung makatitig.
Dagdag pa rito ang kanyang pagiging suplado, masebo, napakatipid magsalita at ubod ng arte sa lahat ng bagay. Gusto ni Dark na organisado ang lahat. Kapag sinabi niyang alas 7 dapat nakain ng kape, dapat alas 7 yun at eksaktong 55 degree ang init. Roxanne, siguraduhin mong malinis at nakapunas ng maayos ang study room bago dumating si Sir Dark mula sa kanyang business gala sa Grand Hyatt. Paalala ni Aling Rosa habang maingat na nag-aayos ng mga mamahaling pilak na kubyerto sa kusina. Opo, Aling Rosa. Huling punas na lang po ito sa malaking narrow desk niya at tapos na po ako. Nakangiting sagot ni Roxanne habang pilit ipinupunas ang bahagyang bahid sa ibabaw ng lamesa. Kahit nakakapagod ang mga gawaing bahay, hindi nagrereklamo si Roxanne. Siya ang uri ng kasambahay na tahimik at ginagawa lang ang trabaho nang walang maraming tanong. Alas 11 ng gabi na matapos siya sa lahat ng kanyang obligasyon. Tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan at ramdam na ramdam niya ang matinding pagod sa kanyang mga binti at likod. Alas 11 na ng gabi na matapos siya sa lahat ng kanyang obligasyon. Tuyong-tuyo ang lalamunan at ramdam na ramdam niya ang matinding pagod sa kanyang mga binti at likod. Pauwi sana siya sa kanyang maliit ngunit malinis na kwarto sa lower level ng penthouse nang mapadaan siya sa may bar counter ng malaking sala. Doon nakakita siya ng isang matangkad na baso ng makinang at kulay pulang inumin na may yelo. Ang akala ni Roxanne yun ay ang espesyal na cranberry juice na karaniwang tinitimpla ng mga butler. Dahil sa matinding pagod, sobrang uhaw at sa pag-aakalang iiwan din naman yon upang itapon kinaumagahan, kinuha niya ang baso at mabilis ininom ang halos kalahati noon. Ngunit hindi cranberry juice ang inuming yon pala ang tinagong timpla ng personal assistant ni Dark. Isang napakatapang at mamahaling klaseng imported liquor na may halong aphrodisiac at pamparelax na binigay ng isa sa mga banyagang business partners ng bilyonaryo upang ibawas sa stress nito. Ilang minuto pa lang ang nakalilipas matapos niyang mainom yon, biglang uminit ang buong pakiramdam ni Roxanne. Nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod at para siyang nakalutang sa ulap. Ang kanyang balat naging napakasensitibo at ang kanyang ulo ay nagsimulang uminog. Diyos ko, ba't parang biglang uminit ang aircon? Bulong ni Roxanne sa sarili habang pilit na inihahakbang ang mga paa patungo sa pribadong elevator ng penthouse. Nang marating niya ang pinto ng elevator, pinindot niya ang button. Sa saktong sandaling bumukas ang bakal na pintuan at papasok na sana siya. Pumasok din mula sa kabilang pintuan ng foyer ang mismong amo niya na si Dark Nathaniel Villamonte. Kagagaling lamang ni Dark sa gala. Nakabukas na ang unang dalawang pindutan ng kanyang itim na polo shirt. Bakas na bakas ang may matingkad at malapad itong dibdib. Habang nakasabit sa kanyang braso ang kanyang formal na coat. Halatang pagod din ang bilyonaryo at may bahagyang amoy ng alak. Automatikong napasandal si Roxanne sa malamig na bakal na dingding ng elevator sa matinding kaba at gulat. Sir Dark? Kumunot ang noo ng bilyonaryo habang nakatingin sa kanya. Ang mga mata nitong kulay abo, mariing tumitig sa mukha ng kasambahay. What are you still doing up at this hour, Roxanne? At bakit naririto ka sa elevator ko? Pauwi na po. Sa baba? Nauutal na sagot ni Roxanne. Di niya maunawaan kung bakit ang boses ni Dark na dating nakakatakot ay parang nagiging musika ngayon sa kanyang pandinig dahil sa epekto ng nainom niyang alak. Bago pa man makasagot si Dark, biglang gumawa ng isang napakalakas na ugong ang buong elevator. Naramdaman nila ang biglaang pag-uga noon bago ito tuluyan na huminto sa gitna ng pangalawang palapag. Ang maliwanag na ilaw sa loob ay mabilis na namatay at napalitan ng isang malamlam at mamumulang emergency light. Nagkaroon ng malawakang power outage sa buong gusali. Damn it! Mura ni Dark sa mababang boses. Mabilis nitong pinindot ang emergency control board ngunit walang sumasagot mula sa kabilang linya dahil sa siraring komunikasyon. Dahil sa biglaang paghinto ng elevator at sa matinding init na nananalaytay sa kanyang dugo, tuluyang nawala ng balanse si Roxanne. Napasigaw siya ng mahina habang nahuhulog ang kanyang katawan pabalik.
Sa mabilis na reflexes ni Dark, kaagad nitong nahawakan si Roxanne sa kanyang bewang bago pa man to tuluyang bumagsak sa sahig. Sa lakas ng hila ng bilyonaryo, diretso at buong-buong napasandal ang katawan ni Roxanne sa matigas at mainit na dibdib ni Dark. Careful! Malamig ngunit may kakaibang panginginig na saan ni Dark. Ang kamay nito sa bewang ni Roxanne tila nag-iwan na nakakapasong marka. Tumingala si Roxanne. Sa ilalim ng malamlam na pulang ilaw ng emergency light, napakalapit ng mukha ni Dark sa kanya. Amoy na amoy ang mamahaling pabango ng lalaki na may halong amoy ng mamahaling whiskey. Ang matitigas itong bisig mahigpit na nakaluplop sa kanyang katawan. Ang init, sir. Sobrang init. Bulong ni Roxanne ang di namamalayan. Ang kanyang mga mata pikit dilat habang kanyang respiration ay naging mabilis at mababaw. Bumaba ang tingin ni Dark sa mga labi ni Roxanne. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na pagsisilbi nito sa kanya, ngayon lamang napagmasdan ng malapitan ng bilyonaryo ang natural at hindi naaayusang kagandahan ng kanyang kasambahay. Ang makinis itong balat na walang kahit anong make-up, ang kulay rosas itong mga labi na bahagyang nakabukas, at ang mga matang puno ng kakaibang pagnanasa na hindi nito kayang itago. Roxanne, do you even know what you're doing right now? Maotoridad na tanong ni Dark. Pilit nitong pinaiiral ang kanyang self-control, ngunit ang pagnanasa na matagal na pala niyang kinukubli para sa dalaga biglang sumabog ng gabing yon. Sa halip na sumagot o lumayo, pilit hinawakan ni Roxanne ang batok at balikat ng bilyonaryo upang humanap ng lamig at suporta. Ang maikling distansyang yon sa pagitan ng kanilang mga labi ang naging huling mitsa. Nawala ng saysay lahat ng kontrol at disiplina ni Dark. Hinawakan ng mahigpit ang batok ni Roxanne, pinalapit ang mukha nito at ginawa ng isang maalab, nakatutunaw at pinarurusahang halik sa mga labi ng dalaga. Sa loob ng madilim, sarado at naglokong elevator na yon, sinuko nilang dalawa ang kanilang mga sarili sa isang gabi na puno na nakapapasong pagnanasa na magpakailanman babago sa kanilang mga palaran. Nagmula sa malalim na kadiliman ang kamalayan ni Roxanne bago dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata. Unang humagip sa kanyang paningin ang napakataas at napakagandang siling na may eleganteng chandelier. Nararamdaman niya ang sobrang lambot ng kopyang nakabalot sa kanya, ang amoy ng mamahaling pabango na may halong cedarwood at amoy ng lalaki, at ang hindi may kakailang hapdi ng kanyang buong katawan. Wala siya sa maliit at yapak na kwarto ng mga kasambahay sa lower level. Nandun siya sa master's bedroom, ang napakalawak, napakasosyal at pribadong silid ni Dark Nathaniel Villamonte. Mabilis napaupo si Roxanne habang nakahawak sa kanyang dibdib. Sumabog sa isip niya ang bawat detalye ng nangyari kagabi sa loob ng naglokong elevator. Ang mainit at nakatutunaw na mga halik ni Dark, ang marahang pabulong nito sa kanyang tenga habang kinukuhang kanyang pagkababae at ang walang katapusang pagnanasa na ibinuhos nila sa isa't isa bago sila maayos na naisave ng maintenance team madaling araw na. Wala na si Dark sa tabi niya. Ang gilid ng malaking kama kung saan to nahiga, malinis na at malamig na rin ang dapit. Diyos ko, anong ginawa ko? Pabulong at nanginginig na saan ni Roxanne sa sarili. Umiyak siya ng walang boses habang mabilis pinupulot ang kanyang pambahay na damit na nakakalat sa sahig. Puno ng takot, kahihiyan at pag-aalala ang kanyang dibdib. Siya ay isang kasambahay lamang, isang utusan na nagpapadala ng bawat piso sa antike para sa gamot ng kanyang ina at sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Paano ng trabaho niya? Paano kung itapon siya ni Dark sa kalsada pagkatapos ng nangyari? Nang maisuot ang damit, maingat at nagmamadaling lumabas ng kwarto si Roxanne. Lumakad siya ng mabilis habang pilit itinatago ang pamamaga ng kanyang mga mata. Gusto niyang maglaho na parang bula. Gusto niyang burahin ang gabing yon sa kanyang alaala. Dumaan ang 2 linggo na parang isang napakahabang pagdurusa para kay Roxanne. Ginawa niya lahat para maiwasan ang kanyang amo. Tuwing maririnig niya ang mga yabag ni Dark pababa sa hagdan sa umaga, mabilis siyang nagtatago sa malaking kusina o kaya pumupunta sa laundry room. Kapag kailangan ng bilyonaryo ng kape o ng bagong planchadong suit, nakikiusap siya kay Aling Rosa na ito na lang ang maghatid doon.
Subalit sa kabila ng pagtatago, napapansin ni Roxanne may kakaibang nangyayari sa kanyang katawan. Naging napakasensitibo ng pang-amoy. Ang amoy ng simpleng gisa sa kusina na dati wala namang epekto sa kanya, biglang nagdudulot ng matinding pagkahilo at pagduwal. Ang regla na dapat ay dumating noong nakarang linggo wala pa rin. Isang maaliwalas na umaga. Habang nag-aayos si Roxanne ng mga sariwang bulaklak sa malaking crystal vase sa sala, biglang uminog ang buong paligid. Ang ilaw sa chandelier parang sumasayaw sa kanyang mga binti, biglang nawala ng lakas. Napadaing si Roxanne habang pilit humahawak sa gilid ng mesa, ngunit di na kayang buhatin ang kanyang katawan ng sarili. Nabitawan niyang mamahaling glass vase. Ang tunog na nabasag na bubog ay umabot sa puntong gintong sala ng penthouse. Sa saktong sandaling yon, kakalabas pa lang ni Dark Nathaniel mula sa kanyang study room habang nakasuot ng formal na charcoal gray suit at nag-aayos ng cufflinks. Sa mabilis na kilos ng bilyonaryo, narating niya ang kinaroroonan ni Roxanne bago pa man tuluyang tumama ang katawan ng dalaga sa matutulis na bubog sa sahig. Nasalo niya to sa kanyang malalapad at matitigas na bisig. "Roxanne!" sigaw ni Dark. Ang kanyang boses na karaniwang malamig at walang pakiramdam na palitan ng matinding kaba at pag-aalala. Nakikita ni Dark ang pamumutla ng mukha ng dalaga at ang pagpatak ng malamig na pawis sa noo nito. "Aling Rosa, tawagin mong personal doctor ko ngayon din. Tell him it's an emergency." Maotoridad at pasigaw na utos ni Dark sa tagapamahala na mabilis tumakbo mula sa kusina. Inakyat ni Dark si Roxanne sa kanyang sariling kwarto, maingat tong inihiga sa malambot na kama. Sa loob ng 2 oras, habang sinusuri ng doktor ang dalaga, hindi mapakali ang bilyonaryo sa labas ng pintuan. Naglalakad siya pabalik-balik, hawak ang kanyang baba, habang ang kanyang isip ay bumabalik sa gabing yon sa elevator. Nang sa wakas bumukas ang pinto, lumabas ang kanilang pampamilyang doktor na nakangiti ng bahagya. "How is she, Dr. Ramos?" Mabilis na tanong ni Dark habang nakakrus ang mga braso. "She's fine, Mr. Villamonte. She's just experiencing severe morning sickness and mild physical exhaustion due to stress," paliwanag ng doktor. Tumingin to ng seryoso ngunit may pagbati sa bilyonaryo. "Congratulations, Dark. She is 3 weeks pregnant." Parang huminto ang ikot ng mundo para kay Dark Nathaniel Villamonte. Isang bata. May bata sa tiyan ng kanyang kasambahay. Isang batang nagmula sa kanyang sariling dugo at sa gabing puno ng kapusukan. Pagkaalis ng doktor, dahan-dahang pumasok si Dark sa loob ng kwarto. Naroon si Roxanne, nakaupo sa gilid ng malaking kama, nakatungo habang ang 2 kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Lumalandas ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Ang takot na matanggal sa trabaho, ang kahihiyang idinudulot nito sa kanyang pamilya sa probinsya at ang kawalan ng kasiguraduhan sa hinaharap ay sumasakal sa kanyang leeg. "Sir Dark?" Umiiyak at nauutal na wika ni Roxanne nang marinig ang mga yabag ng lalaki. "Patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Huwag po kayong mag-alala. Magre-resign po ako ngayong araw. Uuwi na lang po ako sa Antique. Hindi ko po kayo gagamitin o hihinga ng pera para..." "Shut up, Roxanne." Putol ni Dark sa kanya sa isang napaka-formal, malamig, ngunit hindi mababaling tono. Napatigil si Roxanne sa paglilita niya ng kanyang paghingi ng tawad. Tumingala siya habang luhaan ang mga mata. Lumapit si Dark sa harap niya, kumuha ng isang upuan upang maupo sa mismong tapat ng dalaga. Tumingin ang bilyonaryo ng diretso at walang kaukurap-kurap sa mga mata ni Roxanne. "Hindi ka aalis sa penthouse na to at lalong hindi ako magtatago sa responsibilidad." Matigas na pahayag ni Dark. "Po? Magpapakasal tayo sa huwes ngayong linggong to?" Walang kaabog-abog na utos ng bilyonaryo. Nalaglag ang panga ni Roxanne sa matinding gulat. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa sa sinabi ng kanyang amo. "Ano? Sir Dark, nakainom ka ba? O baka naman nabagok lang ang ulo mo? Kasambahay niyo lang ako, tagalinis ng bahay ninyo. Hindi tayo magkatulad ng mundo at lalong di tayo nababagay sa isa't isa." Di man lang nagbago ang matigas na ekspresyon sa mukha ni Dark. Yumuko to ng kaunti para mas mapalapit ang mukha sa dalaga. "I don't give a damn about the world or social status, Roxanne." Diin ng bilyonaryo habang ang boses ay may kakaibang kapangyarihan na hindi po pwedeng tanggihan.
May bata sa tiyan mo, at ang batang yan ay isang Villamonte. Hindi ko hahayaan na lumaki ang anak ko na walang ama o tawaging bastardo ng lipunan. Pipikutin kita kung kailangan. Ikukulong kita sa buhay ko kung kinakailangan, pero magpapakasal tayo whether you like it or not. Nakatitig lang si Roxanne sa kanyang amo. Sa kabila ng matitigas na salita nito, nakikita niya sa mga mata ni Dark ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang matinding paninindigan at isang uri ng determinasyon na magpapatakbo ng buong buhay niya mula sa sandaling iyon. Hindi makapaniwala si Roxanne na sa loob lamang ng ilang araw ay matutupad ng buong buo ang matitigas na salita ni Dark Nathaniel Villamonte. Sa mga araw na yon, tila isang bagyo ang bilis ng mga kaganapan. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod sa bawat utos at kasunduan na inihain ng bilyonaryo. Huwebes ng umaga, dumating ang isang kilalang bridal stylist at 2 assistant sa penthouse. Dala ang ilang napaka-formal ngunit simpleng puting damit. Walang grandiosong kasalang naganap, walang simba, walang mga imbitadong bisita mula sa mataas na lipunan, walang mamahaling resepsyon at walang mga mamamahayag na karaniwang sumusunod sa bawat galaw ng pamilya Villamonte. Sa halip, isang napaka-pribado at mabilis na kasal sa munisipyo ang inayos ni Dark. Sa loob ng isang maliit, air-conditioned at tahimik na silid ng pampublikong opisina ng West sa lungsod ng Makati, nakatayo si Roxanne habang nakasuot ng isang simpleng off-white silk A-line dress na hanggang ibaba ng tuhod. Kahit ang simpleng damit lamang ito, ang kalidad ng tela at ang bagsak nito sa kanyang hubog ay namukhang napaka-elegante sa kanya. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang malinis na bun, habang kakaunting pampaganda lamang ang nasa kanyang mukha. Sa tabi niya ay nakatayo si Dark Nathaniel. Nakasuot to ng isang napakagandang tailored navy blue suit na walang necktie, habang ang unang pindutan ng kanyang white dress shirt ay nakabukas. Isang balanse ng pagiging formal at palagay ang loob. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay pumupuno sa maliit na silid. Do you, Dark Nathaniel Villamonte, take Roxanne Jimenez to be your lawfully wedded wife? Tanong na matandang huwes habang nakatingin sa kanilang dalawa sa ibabaw ng kanyang salamin sa mata. Tumingin si Dark kay Roxanne. Ang mga mata nitong kulay abo ay walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan. I do. And do you, Roxanne Jimenez, take Dark Nathaniel Villamonte to be your lawfully wedded husband? Naparunok si Roxanne. Naramdaman na matinding kaba sa kanyang dibdib. Nakatayo sa kabilang gilid sa Aling Rosa at ang abogado ni Dark bilang mga legal na saksi. Tumingin si Roxanne sa lalaking nasa tabi niya. Ang kanyang dating amo na ngayon ay nagbibigay sa kanya ng panibagong buhay. I do. Mahina ngunit malinaw na sagot ni Roxanne. By the power vested in me by the laws of the Republic of the Philippines, I now pronounce you husband and wife. You may now exchange rings and kiss the bride. Kinuha ni Dark ang kanang kamay ni Roxanne. Malamig ang mga daliri ng dalaga dahil sa kaba, ngunit ang kamay ni Dark ay mainit at matatag. Kinuha ni Dark ang kanang kamay ni Roxanne. Malamig ang mga daliri ng dalaga dahil sa kaba, ngunit ang kamay ni Dark ay mainit at matatag. Kinuha ng bilyonaryo ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa at nilabas sa isang napakagandang platinum band na may nakabaong nagniningning na solitaire diamond sa gitna. Isang singsing na halatang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Dahan-dahan, sinuot yun ni Dark sa daliri ni Roxanne. With this ring, I make you my wife, Roxanne. Walang sino mang makakapagpatatwa ng karapatan mo sa buhay ko mula sa araw na to. Sinuot din ni Roxanne ang isang simpleng platinum band sa daliri ni Dark. Pagkatapos nito, dahan-dahang hinawakan ni Dark ang magkabilang pisngi ni Roxanne. Pinalapit nito ang mukha ng dalaga, ginawad ng isang mabilis ngunit napakaalab at maingat na halik sa kanyang mga labi. Ramdam ni Roxanne ang init at paninindigan sa halik na yon, dahilan upang mapahawak siya sa lapel ng suit nito. Nang makabalik sila sa penthouse nung hapong din yon, formal lang nagbago ang buong buhay ni Roxanne. Pagkapasok nila sa pintuan ng malaking sala, nag-ipon ang 3 natitirang kasambahay at 2 butler sa ilalim ng pamumuno ni Aling Rosa. Good afternoon, Ma'am Roxanne. Congratulations po. Magalang nabati ng mga ito habang nakatungo. Mabilis na mula ang mga pisngi ni Roxanne sa matinding ilang. Naku, wag niyo po akong tawaging ma'am. Roxanne pa rin po. No,
Mabilis at formal na putol ni Dark habang tinatanggal ang kanyang suit jacket. Tumingin siya sa mga tauhan. Mula sa araw na ito, siya na ang ginang ng bahay na to. Mrs. Roxanne Villamonte, lahat ng utos niya, utos ko rin. At si Aling Rosa, siguraduhin mong mailipat na lahat ng personal na gamit ni Roxanne sa master's bedroom. Opo, Sir Dark, naipatala na po namin ang mga gamit niya roon habang nasa munisipyo kayo. Magalang na sagot ni Aling Rosa. Nang maiwan silang dalawa sa napakalawak na master's bedroom kinagabihan, hindi napigilan ni Roxanne ang makaramdam na matinding balisa. Nakatayo siya sa gitna ng silid, nakatingin sa napakalaking king-size bed na ngayon ay pagsasaluhan na nila. Pumapasok si Dark mula sa walk-in closet habang nakasuot na lamang ng simpleng pangbahay na itim na t-shirt at gray sweatpants. Punong-puno ng pagiging normal at kakisiga ng bawat galaw nito. Dark, simula ni Roxanne, pilit pinatitigas ang kanyang boses habang nakatingin sa bilyonaryo. Sigurado ka ba talaga sa ginawa natin? Pwede naman tayong magkaroon ng kasunduan sa papel tungkol sa bata. Di mo kailangan dadalhin ako rito sa silid mo. Pwede ako matulog sa dating kwarto ko. Huminto si Dark sa paglalakad at tumingin sa kanya ng malalim. Lumapit to ng dahan-dahan hanggang sa ilang pulgada na lamang ang distansya nila sa isa't isa. Roxanne, listen to me carefully. Mababa, ngunit maotoridad nitong saad. Mag-asawa na tayo sa mata ng batas. Do you really expect me to let my pregnant wife sleep in the maid's quarter while I sleep comfortably in a king-size bed? Anong klaseng lalaki ang tingin mo sa akin? Pero, responsibilidad lang naman ang dahilan kung bakit mo ginawa to, hindi ba? Tanong ni Roxanne, pilit tinataas ang pader sa kanyang puso upang protektahan ang sarili mula sa posibleng sakit. Napatigil si Dark. Tumingin to sa mga mata ni Roxanne na may kakaibang emosyon na hindi may paliwanag ng dalaga. Yes, it started with responsibility. Sagot ni Dark sa malalim na boses. But now that you are my wife, I expect you to act like one. At hindi kita itatrato na parang ibang tao sa sarili kong kwarto. Pagkabitaw ng mga salitang iyon, inalalayan ni Dark si Roxanne patungo sa kama. Dahan-dahan niya itong pinahiga, inayos ang malambot na comforter sa ibabaw ng katawan nito at humiga sa tabi nito. Nang patayin ni Dark ang ilaw sa side table na palitan ng malamlam na liwanag ng buwan mula sa malaking salaming bintana ng silid. Mula sa likod, dahan-dahang kinulong ni Dark si Roxanne sa kanyang mga bisig. Nilagay nito ang malapad nitong kamay sa ibabaw ng patag pa rin siya ng dalaga. Matulog ka na. Masama sa buntis na nagpupuyat at nag-iisip ng kung ano-ano, bulong ni Dark sa likod ng kanyang tenga. Ang init ng katawan ni Dark, ang amoy ng cedarwood sa balat nito, at ang mainat ngunit mahigpit na yakap nito, nagdulot ng matinding pagkawala sa dibdib ni Roxanne. Naalala niya ang kanyang pamilya sa probinsya na pinadalhan na rin ni Dark ng malaking tulong upang maipagamot ang kanyang ina at maipagpatuloy ang pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Naisip ni Roxanne paano niya mapoprotektahan ang kanyang puso laban sa sarili niyang amo kung ang bilyonaryong to na nagpupumilit magpakasal sa kanya ay ganitong magpakita ng panindigan at pag-aalaga. Di naging madali para kay Roxanne ang mga sumunod na linggo sa loob ng penthouse. Bagamat maayos at may matinding paggalang ang pagtrato sa kanya ng mga kasambahay at butler dahil na rin sa napakahigpit na bilin at banta ni Dark, di pa rin maiwasan ang ingay at panghuhusga ng mundong labas sa kanyang kinalalagyan. Mabilis kumalat ng mga sirkulo ng matataas na tao sa lipunan ang balitang may bago at misteryosong asawa si Dark Nathaniel Villamonte. Isang babaeng walang kilalang pamilya, walang ari-arian at lalong walang background sa negosyo. At dahil doon, lalong naging mainit ang mata ng mga taong matagal nang naghahangad sa posisyon na yon. Isang maaliwalas na Martes ng hapon, isang marangyang itim na Rolls-Royce Phantom ang pumasok sa pribadong driveway ng penthouse. Lumabas mula roon ang dalawang babae na kumakatawan sa lahat ng bagay na kinatatakutan at kinaiilagan ni Roxanne sa mataas na lipunan. Si Doña Leonora Villamonte, ang 75 taong gulang na matriarka ng pamilya Villamonte na kilala sa pagiging mahigpit, tradisyonal at walang awa sa usapin ng estado sa lipunan.
At si Samantha Monteverde, ang sikat na international fashion model, heiress ng Monteverde Shipping at ang babaeng matagal nang pinagtatapat at ipinakakasal ng lipunan kay Dark. Pumasok sila sa malaking sala ng penthouse nang walang pasabi o pahintulot. Naabutan nila si Roxanne na nakaupo sa isa sa mga mamahaling Italian leather sofa habang maingat na nagbabasa ng isang libro tungkol sa tamang nutrisyon para sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. So, it's really true. Isang malamig, matalim at buong pag-aalipustang boses ang umalingaw sa malawak na sala. Mabilis napatingin si Roxanne at agad na tumayo. Sa kanyang pagtayo, naramdaman niya ang bahagyang panginig ng kanyang mga tuhod nang makita ang matandang donya na nakatitig sa kanya mula ulo hanggang paa sa pamamagitan ng nakasabit itong Lord's Net Glass. Sa tabi ng matanda, nakatayo si Samantha. Nakasuot na isang napakagandang designer Chanel suit, nakakrus sa mga braso at may matinding gisi sa panggagalaiti at pang-alipusta sa mga labi. Magandang hapon po, Doña Leonora. Magalang at dahan-dahang bati ni Roxanne habang yumuyukod ng kaunti bilang pagbibigay galang. Don't call me Doña as if you belong to this household or this family. Malamig at putol ng matanda. Lumakad to ng dahan-dahan, papasok sa sala, habang ang tungkod ay gumagawa ng mabigat na tunog sa marbol na sahig. Look at her, Samantha. She doesn't even know how to stand straight in front of other people. Isang dating tagalinis ng banyo ang ipinalit ng apo ko sa'yo? Tumingin si Samantha kay Roxanne habang ang mga mata nito punong-puno ng galit at puot. Doña Leonora, clear na clear naman po ang nangyari. Ginamit ng babaeng to ang pambabaeng taktika para mabitag si Dark. Typical gold digger strategy. Nalaman lang na buntis, pinagpilitan na agad ang sarili para maging milyonaryo overnight. Uminit ang mukha ni Roxanne sa matinding kahihiyan. Ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang dignidad. Hinawakan niya ang kanyang tiyan kung saan unti-unting nararamdaman ang pagbabago ng kanyang katawan. Hindi ko po binitag si Dark, Miss Monteverde. Maingat ngunit matatag na sagot ni Roxanne. Pilit pinatitigas ang kanyang boses sa kabila ng kaba. At lalong hindi ko ginusto ang nangyari. Si Dark po ang nagdesisyon na magpakasal kami. Aba, at marunong ka nang sumagot ngayon. Galit na boses ng matandang Donya habang tinuturo si Roxanne gamit ang kanyang tungkod. Nagmamataas ka na dahil lang sa singsing na yan sa daliri mo? Isang hampas lupa na nagpanggap ng malinis. Hindi kita kailanman tatanggapin bilang asawa ng apo ko o bilang bahagi ng pamilya Villamonte. Lumapit si Samantha kay Roxanne hanggang sa ilang pulgada na lamang ang distansya nila. Kumuha to ng isang mamahaling tsekodaryo mula sa kanyang Hermes bag at inihagis yon sa ibabaw ng glass table sa harap ni Roxanne. Magkano? Malamig at matalim na tanong ni Samantha. Magkanong kailangan mo para umalis ka sa buhay ni Dark? Sabihin mong presyo mo at ang halaga ng bata sa tiyan mo para ibigay mo ang buong custody kay Dark at maglaho ka ng tuluyan sa probinsya mo. Nanginig ang bibig ni Roxanne sa matinding galit at sakit. Hindi ko ipinagbibili ang anak ko, Miss Monteverde, at wala kayong sapat na pera para bayaran ang pagkatao ko. You arrogant little What the hell is going on here? Isang napakalakas, napakalamig at nakakatakot na boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa foyer. Napatigil ang lahat. Mabilis pumasok si Dark Nathaniel Villamonte. Nakasuot ng kanyang dark suit, ngunit ang kanyang necktie ay bahagyang nakaluwag at ang kanyang mga mata parang nag-aapoy sa matinding galit habang nakatingin sa kanyang lola at kay Samantha. Mumigat ang hangin sa loob ng malawak na sala ng penthouse. Ang bawat yabag ni Dark Nathaniel habang naglalakad patungo sa kinaroroonan ng 3 babae ay tila kulog na nagbabadya ng isang matinding bagyo. Ang kanyang mukha na karaniwang malamig at walang pinapakitang emosyon, pinalitan na isang nakakatakot na galit. Ang mga ugat ng kanyang leeg at panga bakat na bakat habang nakatingin sa kanyang lola at kay Samantha. Di man lang nag-atubili si Dark. Mabilis siyang lumapit sa tabi ni Roxanne bago pa man makapagsalitang muli ang dalawa. Dahan-dahan ngunit mahigpit na ipinaluklok ni Dark ang kanyang kanang braso sa bewang ni Roxanne. Nilapit niyang dalaga sa kanyang tagiliran, isang protective gesture na malinaw na nagpapahiwatig sa lahat na ang babaeng to ay nasa ilalim ng kanyang pangangalaga at walang sino mang pupwedeng humawak o manakit dito.
Naramdaman ni Dark ang panginginig ng katawan ni Roxanne, kaya naman lalo pa niyang hinigpitan ng hawak sa bewang nito upang iparamdam ang kanyang presensya at suporta. Dark, darling. Mabilis na nagbagong ekspresyon sa mukha ni Samantha. Ang matalas at maangas itong mukha kanina, biglang pinalitan na isang maamong tingin at maarte, nag-aaralang boses. Lumapit to ng kaunti habang nakatingin sa bilyonaryo. It's so good that you're here. We were just trying to help this girl understand her place. Tinutulungan namin siyang ma-realize na hindi siya nababagay sa pamilya ninyo at sa mundong ginagalawan mo. We are doing this for your own good. Dark? Shut your mouth, Samantha, before I completely ruin your family. Malamig, mababa, at ngunit napakataimtim. Naputol ni Dark sa kanya. Napatigil si Samantha, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Tumingin si Dark ng diretso sa mga mata ng modelo. Kapag may marinig pa akong kahit isang insultong salita mula sa labas ng bibig mo laban sa asawa ko, sisiguraduhin ko sa loob ng 24 oras ikakancel ng Villamonte Holdings lahat ng multi-million shipping contract sa kumpanya ng pamilya mo. At sisiguraduhin ko walang bangko sa bansang ito ang magpapautang sa inyo. Try me, Samantha. Nandamig ang dugo ni Samantha. Natikom nito ang kanyang bibig habang napapaatras ng 2 hakbang. Alam niya hindi nagbibiro si Dark. Ang bilyonaryo ay kilala sa mundo ng negosyo na kapag salita, ginagawa nito ng walang pag-aalinlangan. Napatayo ng tuwid si Doña Leonora, hawak ng mahigpit ang kanyang mamahaling tungkod habang ang mukha ay namumula sa matinding galit. Dark, Nathaniel Villamonte, ganyan ka na ba kabastos? Ganyan mo na ba tratuhin ng pamilya mo at si Samantha na matagal na nating kakilala dahil lang sa isang kasambahay? Nalilimutan mo na ba kung kaninong dugo ang nananalaytay sa mga ugat mo? Dahan-dahan humarap si Dark sa kanyang abuela, walang kahit anong takot o pangingimi sa kanyang mga mata. She is not just sa kasambahay, Lola. She is my wife. Mariin, formal at buong kapanatagang diin ni Dark, habang ang boses nito ay umaalingaw sa buong penthouse. At ang batang dinadala niya sa kanyang tiyan ay isang legal na tagapagmana ng pamilya Villamonte at ng Villamonte Holdings. Hindi ko ito-tolerate ang kahit sino, kahit sa pamilya ko na pumasok sa sarili kong bahay para lang insultuhin at bastusin ang asawa ko. Bastos ka! Galit na sigaw ng matandang Donya habang tinuturo si Dark gamit ang nanginginig na kamay. Isang hampas lupa na walang pinag-aralan at walang pangalan ang dinala mo sa pamilyang to. Kakalimutan kong apo kita kung magpapadala ka sa pambubudol ng babaeng yan. Pipilitin kitang i-regret ang araw na ito, Dark. Tumingin si Dark sa kanyang lola nang walang kaabog-abog at walang kahit anong kurap. Then forget that I am your grandson, Lola, because I will always choose my wife and my unborn child over anyone else in this world. Clear my penthouse now before I have security escort both of you out. Mabilis na pasinghap si Doña Leonora sa matinding gulat at kahihiyan. Di niya akalain na ang apong pinalaki at hinubog niya para maging pinakamagaling na pinuno ng kanilang imperyo ay ipagpapalit siya at ang buong angkan para lamang sa isang simpleng kasambahay. Let's go, Samantha. Galit at nanginginig ng utos ng matanda habang mabilis sa tumalikod patungo sa pintuan. Nakalabas ang dalawa ng may matinding pait, galit at kahihiyan. Nang tuluyang magsara ang malaking pinto ng penthouse, nagkaroon ng napakalalim na katahimikan sa buong sala. Naramdaman ni Dark ang biglaang pagsuway at pagbagsak ng lakas ni Roxanne. Napahawak ang dalaga sa kanyang dibdib habang ang kanyang mga balikat ay nagsisimulang manginig sa matinding pag-iyak. Ang lahat ng emosyon, takot at sakit na pilit niyang tinago kanina habang nilalait siya ay tuluyan nang sumabog. Roxanne, mabilis na humarap si Dark sa kanya. Ang nakakatakot na galit sa mukha ng bilyonaryo kanina ay mabilis na palitan ng matinding pag-aalala at lambing. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ng dalaga gamit ang kanyang malalapad at mainit na mga kamay. Look at me, sweetheart. Okay ka lang ba? Masama bang pakiramdam mo? Sumasakit ba ang tiyan mo? Umiling si Roxanne habang patuloy na lumalandas ang mga luha sa kanyang pisngi. Dark, tama sila.
Tama ang lola mo at si Miss Samantha. Hindi ako nababagay dito sa mundong ginagalawan mo. Masisira ang pamilya mo at ang negosyo mo nang dahil sa akin. Siguro mas mabuti pa nga na pumayag na lamang ako sa gusto nila. Bago pa man matapos ni Roxanne ang kanyang sinasabi, mabilis niyukod ni Dark ang kanyang mukha at ginawaran ng isang mabilis, maalab at pinarurusahang halik sa mga labi ang dalaga upang patigilin to sa pagtatapat ng mga salitang yon. Nang ihiwalay ni Dark ang kanyang mga labi, nanatiling ilang pulgada lamang ang distansya sa kanilang mga mukha. Ang mata ng bilyonaryo ay nag-aapoy sa matinding emosyon at paninindigan. Don't you ever say that again, Roxanne? Pabulong ngunit mariing wika ni Dark. You belong here with me. At wala akong pakialam sa sasabihin ng lipunan o ng media o kahit ng sarili kong pamilya. Responsibilidad man ang naging simula ng kasal na ito. Pumasok ka sa buhay ko at hindi ko hahayaan na saktan ka o aapakan ang dignidad mo ng kahit na sino. Pinunasan ni Dark ang mga luha sa pisngi ni Roxanne gamit ang kanyang mga ibuho. Sa unang pagkakataon, nang mula na magsimula ang magulong kwento ng kanilang buhay, naramdaman ni Roxanne ang mga kilos at salita ng kanyang amo ay hindi lang basta obligasyon para sa mga bata. Merong mas malalim, mas mainit at mas nakatutunaw na emosyon ang unti-unting lumilitaw sa puso ng bilyonaryo. Mabilis lumipas sa mga buwan, kasabay ng unti-unting pagtatapos na ikalawang trimester ng pagbubuntis ni Roxanne ay ang tuluyang paglaki ng kanyang tiyan. Ang dating payat at simpeng katawan ng dating kasambahay ay napalitan ng isang napakalusog at mas gumandang kaanyuan. Isang bagay na lalo pang nagpalabas ng likas nitong kagandahan. Subalit hindi lamang katawan ni Roxanne ang nagbago. Ang mas malaking pagbabago ay naganap sa loob ng penthouse at ang mismong kilos, gawi at pag-uugali ni Dark Nathaniel Villamonte. Ang bilyonaryong dating kilala bilang workaholic, ngayon isa ng pinuno na umaalis sa bahay bago sumikat ang araw at bumabalik ng hating gabi na ay biglang nagbago ang schedule. Ngayon, bago pa mag-alas 5 ng hapon, nakanda ng kanyang sasakyan para umuwi. Ang mga importanteng business meeting na dating ginaganap sa mga mamahaling restaurant ay nililipat niya sa kanyang home office sa penthouse upang masiguradong malapit lamang siya sa kanyang asawa. Bumaba rin ang pader ng pagiging masebot suplado ng bilyonaryo. Si Dark, hindi na lang marunong humawak ng mga sandok nung araw, ay matyagang nag-aaral sa tulong ni Aling Rosa kung paano magtimpla ng espesyal na gatas para sa mga buntis. Paano maghiwa ng mga prutas na kailangan kainin ni Roxanne bago matulog. Isang maaliwalas na gabi, habang nakaupo si Roxanne sa malambot na L-shaped sofa sa malawak na sala habang nagbabasa ng libro tungkol sa pag-aalaga ng bagong silang na sanggol, lumabas si Dark mula sa kanyang study room. Nakasuot lamang to ng simpeng pambahay na white t-shirt at gray sweatpants. Nakita ni Dark na bahagyang nakakunot ang noo ni Roxanne habang hinahawakan ng kanyang mga binti. Mabilis at dahan-dahan lumapit ang bilyonaryo. Bago pa man makapagsalita ang dalaga, lumuhod na si Dark sa carpeted na sahig sa mismong harap ng sofa kung saan nakaupo si Roxanne. Dahan-dahan kinuha ni Dark ang kanang paa ni Roxanne at ipinatong yon sa kanyang lap. Dark! Nagulat at namula ang mga pisngi ni Roxanne sa ginawa ng amo. Pilit niyang tinutulak ang kamay nito. Ano bang ginagawa mo? Huwag kang lumuhod sa harapan ko. Ako na lang maghihilot sa sarili ko. Quiet, Roxanne. Formal at mababang boses, sabi ni Dark habang maingat tinataas ang laylay ng kanyang damit para masapo ang pamamaga ng paa ng dalaga. Namahamaga ang mga paa at ang binti mo dahil sa bigat ng tiyan mo. But the doctor said that this is normal. But it causes you discomfort, so let me do this? Naitikom ni Roxanne ang kanyang bibig habang nakatitig sa bilyonaryo. Nagsimula ng humilot ang malapad, mainit at matitigas na kamay ni Dark sa kanyang namamagang bukong-bukong. Ang bawat pisil at taplos ng lalaki ay may matinding pag-iingat at lambing, isang bagay na hindi kailanman napansin ni Roxanne na magagawa ng isang kinatatakutang CEO. Bakit mo ba ginagawa to? Pabulong at may halong nanginginig na tanong ni Roxanne habang nakatitig sa gwapong mukha ng kanyang asawa.
Pwede ka namang kumuha ng pinakamagaling na licensed marriage therapist o kaya ng pampamilyang doktor para mag-alaga sa akin. Hindi mo naman kailangan lumuhod at mag-abala ng ganito. Tumingala si Dark. Ang kanyang mga mata na kulay abo, ang dating malamig at nakakatakot ay napalitan ng isang napakalalim at maalab na lambing. Because I want to be the one taking care of you, Roxanne. Dahan-dahang sagot ni Dark. I don't want a stranger to touch my wife. Is it bad that I want to pamper you? Is it wrong that I want to make sure you feel loved and safe in this house? Lalong nagwala ang puso ni Roxanne sa kanyang dibdib. Ang matinding kaba at init na nararamdaman niya noong unang gabi sa elevator ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong to, may kasama na itong matinding tamis. Dark, napanunok si Roxanne. Pilit hinahanap ang kanyang boses habang nakatitig sa lalaki. Responsibilidad lang naman lahat ng ito, hindi ba? Ginagawa mo lang to para sa bata sa tiyan ko. Bumuntong hininga si Dark. Dahan-dahan tong tumayo mula sa pagkakaluhod, umapo sa tabi ni Roxanne sa sofa. Inabot ang balikat ng dalaga at dahan-dahan ikinulong ito sa isang mahigpit ngunit maingat na yakap. Habang isa nitong kamay ay nakalapat sa ibabaw ng malaking tiyan ni Roxanne. Sa eksaktong sandaling iyon, gumawa na isang malakas at marinaw na sipa ang bata sa loob ng tiyan ni Roxanne. Lumapad ang ngiti sa mga labi ni Dark nang maramdaman yon sa kanyang palad. Sa tingin mo ba, responsibilidad lamang ang dahilan kung bakit nagagalit at nagiging seloso ko tuwing meron tumitinging ibang lalaki sa'yo habang naglalakad tayo sa mall? Bulong ni Dark sa tenga ni Roxanne. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Responsibilidad lamang ba ang dahilan kung bakit hindi ako makapag-focus sa mga board meeting dahil gusto lamang kitang makasama at marinig ang boses mo? Napatigil si Roxanne. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig mula sa bilyonaryo. Ipinatong ni Dark ang kanyang baba sa balikat ng dalaga. Roxanne, I was drawn to you long before that night in the elevator. Nakita kita tuwing naglilinis ka sa study room ko. Nakikita ko na nagsusumikap ka para sa pamilya mo. I was just too proud and arrogant to admit that I was falling for my own housemaid. Nalaglag ang mga luha sa mga mata ni Roxanne, hindi dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa matinding kagalakan na sumabog sa kanyang puso. I love you, Roxanne. Buong kapanatagan na pag-amin ni Dark habang nakatitig sa kanyang mga mata. Not just because you are carrying my child, but because you are Roxanne Jimenez, the woman who completely captured my cold heart. Mahal kita. Napahagulhol si Roxanne at mabilis sinubsob ang kanyang mukha sa leeg ni Dark, habang ang dalawa nitong braso ay yumakap ng mahigpit sa leeg ng bilyonaryo. Mahal din kita, Dark. Mahal na mahal kita, pagtatapat ni Roxanne. Sa gabing yon, ang huling pader na naghihiwalay sa kanilang magkaibang mundo ay tuluyan ng natibag. Ang kasalanan na nagsimula sa isang pikot at obligasyon ay naging isang tunay at malalim na pag-ibig. Ang mga sumunod na linggo matapos ang pagtatapat ng kanilang mga damdamin ay tila isang napakatamis na panaginip para kina Roxanne at Dark. Naging mas bukas sila sa isa't isa. Ang dating tahimik at malamig na penthouse ay napuno ng tawanan, lambingan at pananabik para sa nalalapit na pagsilang ng kanilang panganay. 8:00 na ng gabi nang umuwi si Dark dati, ngunit ngayon bago pa man mag 5:00 ay tumatawag na to kay Roxanne upang itanong kung ano ang gusto nitong kainin para sa hapunan. Subalit, sa kabila ng panatag na pagsasama ng mag-asawa, ang puot, inggit at galit sa puso ni Samantha Monteverde ay hindi na kailanman nawala. Hindi matanggap ng ambisyosang modelo, ang isang simpleng kasambahay lamang ang nagmamay-ari ngayon ng puso na matagal niya nang pinapangarap. Dahil sa paghahangad na sirain ang magandang relasyon ng dalawa, gumawa si Samantha ng isang madilim na plano. Isang Biyernes ng hapon, habang si Dark ay nasa isang mahabang lakad kasama ng kanyang mga business partners at si Roxanne naman ay pumunta sa isang kilalang maternity clinic sa BGC para sa kanilang huling 3D ultrasound check-up kasama si Aling Rosa. Nagsimula ang balak ni Samantha.
Habang naghihintay si Roxanne sa waiting area ng clinic, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng sunod-sunod na litrato ng isang maikling mensahe sa kanyang messaging application. Mensahe: "Look at your loving billionaire husband. High-class men will always return to their own kind. Huwag kang maging tanga, Roxanne." Nang buksan ni Roxanne ng mga litrato, parang pinagsakloban ng langit at lupa ang kanyang pakiramdam. Ang mga litrato ay nagpapakita kay Dark na nasa loob ng isang mamahaling presidential suite ng isang lumang bituing hotel. Nakatayo si Dark sa tabi ng kama habang nakahawak sa kanyang necktie, at sa mismong harap nito ay si Samantha na nakasuot na isang napakanipis na night silk gown habang nakahawak sa braso ng bilyonaryo. May isang litrato pa na parang halik sa pisngi ang anggulo. Nanlamig ang buong katawan ni Roxanne. Ang lakas ng tibok ng kanyang puso ay napalitan ng matinding sikip sa kanyang dibdib. "Ma'am Roxanne, okay lang po ba kayo? Bakit po kayo namumutla?" Nag-aalalang tanong ni Aling Rosa nang mapansin ang pagbabago sa mukha ng dalaga. "Aling Rosa, umuwi na po tayo. Gusto ko na pong umuwi sa penthouse." Mahina at nanginginig na sabi ni Roxanne habang mabilis tinatago ang kanyang telepono. Pagdating sa penthouse, umupo si Roxanne sa gilid ng kama sa master's bedroom. Ang kanyang mga luha ay patuloy na lumalandas sa kanyang mga pisngi. Ang dating takot na muli siyang itapon sa ilalim at ang pag-aalinlangan kung talagang mahal siya ng bilyonaryo ay muling bumangon sa kanyang isip. Pagkalipas na isang oras, mabilis bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Dark, bitbit ang isang malaking paper bag mula sa paboritong pastry shop ni Roxanne. Nakangiti ito nung pumasok, ngunit agad ding napawi ang ngiti sa kanyang mga labi nang makita ang umiiyak na asawa. "Roxanne, what happened? Bakit ka umiiyak? May masama ba sa check-up mo?" Nag-aalalang tanong ni Dark habang mabilis ibinababa ang hawak at lumuluhod sa harap ng dalaga. Kinuha ni Roxanne ang kanyang telepono at inihagis yun sa kama sa tapat ni Dark. "Sinong kasama mo kaninang hapon, Dark?" Umiiyak at may matinding pait na tanong ni Roxanne. "Akala ko ba nagbago ka na? Akala ko ba mahal mo ko? Bakit mo ito ginagawa sa akin habang magsisilang ako ng anak natin?" Kumunot ang noo ni Dark at mabilis kinuha ang telepono. Nang makita niya ang mga litrato, ang mukha niya ay pinalitan ng matinding gulat at galit. "Roxanne, listen to me. This is completely fake and manipulated." Mabilis at mariinggit ni Dark habang hinahawakan ang kamay ng dalaga. Ngunit pilit niyang inilalayo ni Roxanne. "Pumunta ako sa hotel na yan dahil doon ginanap ang regional board meeting ng Villamonte Holdings kasama ng 10 iba pang executives. Samantha ambushed me in the hallway and forced her way into the suite's foyer for barely 5 seconds before I had security throw her out. At kumuha ng litratong to ay ang kasabot ng photographer para magmukha kaming dalawa lang." "Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko, Dark," sigaw ni Roxanne habang patuloy sa pag-iyak. Natatakot ako na ginagago mo lang ako dahil kasambahay lamang ako dati." Dahil sa matinding emosyon, galit at stress na naramdaman ni Roxanne, biglang nagdilim ang kanyang paningin. Isang matindi, nakakapunit na sakit ang biglang gumuhit sa kanyang ibabang tiyan. Napasigaw si Roxanne sa matinding sakit na pahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang namimilipit. Nanlamig ang dugo ni Dark nang makita pumapatak ang pawis sa noo ng asawa at nang mapansin ang bahagyang pagbasa ng damit nito. Pumutok na ang kanyang panubigan. "Roxanne, sweetheart!" hiyaw ni Dark sa matinding takot. Nakalimutan ni Dark lahat ng kanyang pagiging bilyonaryo, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang formalidad. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang kinatatakutang CEO ay umiyak sa matinding takot na mawalan. Binuhat ni Dark si Roxanne sa kanyang mga bisig at mabilis na tumakbo palabas ng kwarto habang sumisigaw. "Aling Rosa, ihanda ang kotse. Tumawag ka sa ospital ngayon din." Sa buong biyahe patungo sa St. Luke's Medical Center, hawak-hawak ni Dark ang nanginginig na kamay ni Roxanne habang patuloy na pumapatak ang mga luha sa kanyang mga mata. "Please, Roxanne, hold on please." Pakiusap ni Dark sa nagniningning na boses habang tinataas ang kamay ng asawa at paulit-ulit tinatapat ang mga halik doon. "Labanan mo, sweetheart. Parusa man sa akin to, pakiusap, huwag mo kong iwan ng anak natin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo."
Sa kabila ng matinding sakit na nararamdaman ni Roxanne, nakita at naramdaman niya ang matapat at totoong pagluha ng kanyang asawa. Sa mga matang yun ni Dark, nalaman niya walang kahit anong kasinungalingan. Ang bilyonaryo ay buong-buo na nagmamahal sa kanya. Ang mga ilaw sa emergency room ng St. Luke's Medical Center mabilis nagdaan sa itaas habang mabilis na tinutulak ng mga nurse at doktor ang stretcher ni Roxanne. Hawak pa rin ni Dark ang malamig at nanginginig na kamay ng asawa, hindi kumakawala kahit isang segundo. "Sir, hanggang dito na lang po kayo?" Pigil ng isang nurse na makarating sila sa pinto ng delivery room. "No, I'm going inside with my wife," sigaw ni Dark. Ang boses nanginginig sa galit at matinding pag-aalala. "I am Dark Villamonte. No one stops me from being beside my wife." "Dark, pakiusap." Mahinang pakiusap ni Roxanne sa gitna ng matinding sakit ng kanyang tiyan. "Sumama ka sa akin." Di na napigilan ng mga doktor ang bilyonaryo. Mabilis nagsuot si Dark ng sterile gown at mask upang makapasok sa loob ng delivery room. Sa loob ng silid ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga monitor lalong nagpadagdag sa tensyon. Nakaiga si Roxanne habang pinalilibutan ng OB-GYN at ng mga nurse. Pawisan ng noo at namumutla ang kanyang mga labi. "Push, Roxanne! Kailangan natin mailabas ang bata," utos ng doktor habang tinitingnan ang monitor ng fetal heartbeat. Huminga ng malalim si Roxanne at buong lakas na umiri. Ang kanyang mga kuko halos bumuon sa kamay ni Dark, ngunit hindi man lang yon ininda ng bilyonaryo. Mas pinalakas niya ang pagkakahawak sa asawa at ipinatong ang noo niya sa noo ni Roxanne. "You can do this, sweetheart. Strong girl, my brave wife, I'm right here. I'm not leaving you." Pabulong ngunit buong pananalig na cheer ni Dark habang pumapatak ang sarili niyang mga luha sa mukha ni Roxanne. "Laban, Roxanne. Para sa ating dalawa, para sa anak natin." Sa kabila ng matinding pagod at sakit, ang mga salita ni Dark ang naging lakas ni Roxanne. Sa huling malakas na iri at sigaw ng dalaga, isang napakalakas at malinaw na iyak ng sanggol ang sumakop sa buong silid. Tila huminto ang mundo para sa mag-asawa. "It's a healthy baby boy," masayang pahayag ng OB-GYN habang maingat na inilalagay ang bagong silang na sanggol sa dibdib ni Roxanne para skin-to-skin contact. Nang makita ni Dark ang maliit at pulang-pulang sanggol na may maitim na buhok, kamukhang kamukha niya, tuluyang bumagsak ang mga luha ng bilyonaryo. Lumuhod siya sa tabi ng higaan ni Roxanne at maingat na hinalikan ng noo ng asawa bago inilapat ang kanyang mga labi sa maliit na ulo ng kanilang anak. "Thank you, Roxanne. Thank you for giving me a family." Pabulong at nanginginig na pasalamat ni Dark, puno ng matinding pagmamahal. "Mahal na mahal kita, Dark," mahinang sagot ni Roxanne habang tuluyang napapikit sa matinding pagod ngunit may malawak at masayang ngiti sa kanyang mga labi. Pagkalipas ng 2 araw, habang payapang natutulog si Roxanne sa kanyang VIP suite sa ospital, karga-karga ni Dark ang kanilang anak na si Alexander Dark Villamonte Jr. Pumasok sa silid ang personal secretary at legal counsel ni Dark. "Sir, na-trace na po natin ang pinanggalingan ng mga manipulated photos." Mahabang ulat ng abogado sa mahinang boses. Inamin ng photographer na binayaran siya ni Samantha Monteverde para makuha ang anggulong nagmumukhang may nangyari sa inyo sa hotel foyer. Bukod dito, napatunayan din natin na si Samantha ang nagpadala ng mensahe kay Ma'am Roxanne para sadyang magdulot ng stress sa kanyang pagbubuntis. Nagbagong ekspresyon sa mukha ni Dark. Ang malamig at walang awang matang kinatatakutan sa mundo ng negosyo muling lumitaw. Ngunit sa pagkakataong to, mas matindi ang puot. "File full criminal charges against her for harassment, libel and reckless endangerment," malamig na utos ni Dark. Bukod doon, kanselahin lahat ng kontrata ng pamilya Monteverde sa Villamonte Group. "I want her blacklisted from every fashion agency, media company and business institution in this country. Siguraduhin niyong hindi siya makakagalaw o makakalapit man lang sa pamilya ko kailanman. Masusunod po, Mr. Villamonte." Nang lumabas ang abogado, dahan-dahan lumapit si Dark sa higaan ni Roxanne. Nagising ang dalaga at gumiti na makita ang asawa na maingat na nilalagay ang kanilang baby sa kanyang tabi. "Narinig ko ang sinabi mo sa abogado, Dark," mahinang wika ni Roxanne habang hinahawakan ng maliit na kamay ng kanilang anak. Umupo si Dark sa gilid ng kama, hinawakan ng kamay ni Roxanne.
Wala nang sino mang makapananakit sa'yo o sa anak natin, Roxanne. I will protect this family with everything I have. Hinalikan ni Dark ang mga labi ni Roxanne. Isang halik na puno ng pangako, respeto at walang katapusang pag-ibig. Salamat, Dark. Salamat sa pagiging mabuting asawa at ama, ngiti ni Roxanne. Mula sa isang simpleng kasambahay at isang malamig na bilyonaryong pinagbuklod lamang ng isang di inaasahang kaganapan na tagpuan nila ang pinakadakilang regalo sa kanilang buhay. Isang pamilyang buo, matatag at puno ng pagmamahal. Pagkalipas ng 3 taon, ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng Calatagan, Batangas may halong lamig at alat ng dagat. Sa pribadong resort na pagmamay-ari ng mga Villamonte, nakatayo ang isang napakagandang glass pavilion na pinalilibutan ng libo-libong sariwang puti at kulay rosas na mga rosas. Di tulad ng mabilis at tahimik nilang kasal sa West nung una, ang araw na to ay nakalaan para sa isang marangya at buong pusong pagdiriwang. Dumalo ang pinakamalaking pangalan sa mundo ng negosyo, ang matatalik na kaibigan ni Dark at ang buong pamilya ni Roxanne mula sa Antique, ang kanyang ina na full recovered mula sa sakit at ang 2 niyang kapatid na nakatapos na sa kolehiyo sa tulong ng bilyonaryo. Maging si Doña Leonora na formal nang humihingi ng tawad kay Roxanne 2 taon na ang nakararaan. Matapos makita ang kabutihan at katapatan ng dalaga, ay nakaupo sa unang hanay habang humihingi ng tawad kay Roxanne. 2 taon ang nakakaraan matapos makita ang kabutihan at katapatan ng dalaga. Nakaupo sa unang hanay habang nakangiti at hawak-hawak ang 2 taong gulang na si Alexander Dark Jr. Tumunog ang marahang tugtog ng violin. Bumukas ang malaking pinton ng pavilion at dahan-dahan lumakad si Roxanne patungo sa altar. Nakasuot siya ng isang napakagandang lace wedding gown na nakadisenyo para sa kanyang hubog. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa labis na kagalakan. Sa kabilang dulo ng aisle nakatayo si Dark Nathaniel Villamonte. Nakasuot ng isang formal na black tuxedo at sa unang pagkakataon sa harap ng maraming tao, hayag na pumapatak ang mga luha sa mga mata ng kinatatakutang bilyonaryo habang nakatitig sa kanyang asawa. Nang marating ni Roxanne ang altar, mabilis na inabot ni Dark ang kanyang kamay at dahan-dahan hinalikan ang likod noon. "You are breathtaking, my queen," pabulong na saad ni Dark. Nagsimula ang seremonya. Nang dumating ang oras para sa kanilang wedding gown, kinuha ni Dark ang mikropono habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Roxanne. "Roxanne, 3 taon na ang nakalilipas nang pumasok ka sa buhay ko bilang isang simpleng kasambahay sa penthouse. Akala ko nung una kontrolado ko ang lahat sa mundo, ang pera, ang negosyo, at ang kapalaran ko, pero nung gabing yon sa elevator, binuwag mo lahat ng pader sa puso ko." Simula ni Dark sa malalim at emosyonal na boses. Nangiti ang mga bisita habang naitakip ni Roxanne ang kamay sa kanyang bibig upang pigilan ang pag-iyak. "Pinikot kita sa kasal sa West dahil sa paninindigan at takot na mawala ka," patuloy ni Dark. "Pero ngayon, nakatayo ako sa harap ng Diyos at ng buong mundo para sabihin sa iyo na hindi na responsibilidad ang dahilan kung bakit kita kasama. I am standing here because my soul belongs to you, Roxanne. You gave me a home, a son, and a love I never deserve. I promise to love you, to protect you, and to honor you for the rest of my days." Umayos ng tayo si Roxanne at kinuha na ang mikropono habang lumalandas sa masayang luha sa kanyang mga pisngi. "Dark, nung nagtatrabaho ko bilang kasambahay mo, ang tanging pangarap ko lang makatapos sa mga kapatid ko, maipagamot ang nanay ko. Walang lugar ang pag-ibig sa buhay ko dahil takot akong masaktan. Pero pinakita mo sa akin na sa kabila ng pagiging suplado at arte mo." Natawa ang mga bisita sa sinabi ni Roxanne. Pati rin si Dark ay napailing habang nakangiti. Ay may isang lalaking may pinakamalaking puso at matinding paninindigan. Hindi mo ko tinuring na mababa. Iningatan mo ko, pinaglaban mo ko sa lahat ng kontra sa paligid natin at ginawa mo akong reyna ng buhay mo. Mahal na mahal kita, Dark Nathaniel. Magpapakasal ako sa iyo ng paulit-ulit sa kahit anumang buhay tayo mapadpad. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife again in the eyes of God. You may now kiss the bride. Pahayag ng pari.
Mabilis sinawakan ni Dark ang bewang ni Roxanne. Nilapit to sa kanyang katawan, ginawad ang isang napakatamis, maalab at walang katapusang halik sa gitna ng malakas na palakpakan at hiyawan ng mga bisita. Kinagabihan habang natutulog na si Little Alexander sa kwarto ng resort kasama si Aling Rosa. Nakatayo sina Dark at Roxanne sa balkonahe ng kanilang suite habang nakatingin sa dagat na nasisinaga ng liwanag ng buwan. Yumakap si Dark mula sa likod ni Roxanne, pinatong ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa tiyan ni Roxanne, kung saan merong munting buhay na naman ang dahan-dahang nabubuo para sa kanilang ikalawang anak. Happy? Pabulong na tanong ni Dark sa kanyang tenga. Humarap si Roxanne at sinabit ang kanyang mga braso sa leeg ng bilyonaryo. Tumingala siya ng napakatamis. Sobra-sobra, Dark. Sinong mag-aakala na ang katulong na pinikot ng sarili niyang amo magiging pinakamasayang babae sa buong mundo? Lumapad ang ngiti sa mga labi ni Dark bago ulit inangkin ang mga labi ng kanyang asawa. Ang kwentong nagsimula sa isang hindi inaasahang gabi, isang baso ng alak at isang sirang elevator ay tuluyan ng nagwakas sa isang walang katapusang pagmamahalan ng panghabang buhay na ligaya. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsabaybay, pagpuyat at pag-abang sa bawat kabanata ng kwento ni Roxanne at Dark Nathaniel. Sa pamamagitan ng kanilang paglalakbay, naway pinapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakabase sa antas ng pamumuhay o sa nakaraan. Ang tunay na pagmamahal ay marunong magbaba ng pride, handang lumaban para sa pamilya at nakikita ang tunay na halaga ng isang tao saan man siya nanggaling. Sana nagdulot to ng ngiti, kilig at inspirasyon sa inyong mga puso. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento. Paalam!